Yahoo! Minasan konnichiwa! It's me again, Jenny Yamaguchi. For today's vlog, gagala tayo sa Kyoto for a day. Actually, wala sa plano namin mag-Kyoto pero diba nga, mas masaya pag unexpected gala. Kaya tara, samahan nyo kaming gumala sa Kyoto! Balikan lang yung gala natin mga B, at dahil nga unexpected gala, wala tayong patutunguhan for today's video. Charot! At dahil nga sobrang excited ng person, kaya let's go! Jelly. So ayun nga, after namin kumain, dumiretso agad kami dito sa Kiyomizu-dera Temple na sobrang sikat na tourist spots dito sa Kyoto. At dahil nga isa ito sa pinaka-highlights dito sa Kyoto, expected mo ng madaming tao. At bago ka makapasok sa loob, kailangan mo munang bumili ng ticket. At eto nga, nakapila na kami. 500 yen lang naman for adults and 200 yen naman for children. And finally, papasok na kami sa loob mga B. And tingnan nyo naman yung tao. Sobrang dami, diba? At dahil nga one day lang kami dito sa Kyoto, papakita ko sa inyo ang mga lugar na pwede nyong puntahan at isa na nga dito ang Kiyomizu-dera Temple. Since Saturday nga kami pumunta at kahit umuulan ay marami pa ding tao, I suggest na kumain muna kayo bago pumunta dito kasi nga sa sobrang daming tao halos mahaba yung pila. At kung summer naman kayo pupunta dito, I recommend magdala kayo ng mini electric fan o pangpalamig dahil sa sobrang init. At maigi na din magsuot ng comfy shoes since aabot ng ilang oras ang paglilibot nyo dito. And yes, nandito na nga kami sa pinakasikat na spot or area ng temple na to. Gusto ko sanang umaura mga B pero my God, di kinaya ng fighting spirit ko sa sobrang daming tao. At kung balak nyo palang pumunta dito sa Japan, I highly recommend during Sakura or autumn season. Sobrang perfect ng lugar na to during that season. At alam nyo ba mga B na nasa mahigit 1,000 years old na daw tong temple na to. At isa ito sa mga pinupuntahan ng mga tao para magdasal at humiling. Karamihan daw ay natutupad ang kanilang mga hiling lalo na kung tungkol sa love at health yung wini-wish mo. Kaya syempre di din kami nagpahuli kahit maraming tao ay nagdasal din kami dito. Sana matupad din yung wish ko. Kaya kung nawawalan na kayo ng pag-asa magka-jowa, try nyo na pumunta dito mga B. Baka malay mo dito mo makikita ang iyong true love. Charot. At saka, bali dyan mo pala ihahagis yung coins bago ka mag-wish dito. Traditional na talaga sa Japan yung mga ganto, kaya yung boss amo manager ko, kahit saan kaming temple pumupunta, talagang ginagawa niya. Kumbaga, parte na yun ng culture nila dito sa Japan.
なんで？お？聞いて。So this is the famous shrine kung saan mag-wish ka about love, health, or anything that you wish for. Pero kadalasan dito about love, kaya kung isa ka sa minamalas na makahanap ng true love, try mo nang pumunta dito mga B. At eto nga, ang daming nakapila. Kahit mainit, nilalaban pa din nila. O diba? Kaya go na dito mga B. Huh? Chicken? Chicken? Ora? Grabe, Stairway to Heaven yarn. So, ayun nga, bumalik kami sa taas para pamili ng mga omiyage. Na-shock ako, sa sobrang daming tao dito. At ayun nga, kung di nyo alam saan papunta mga B, may map naman dito na pwede nyong i-check. At dahil nga naikot na namin yung Kyozumedera Temple, tara, samahan nyo kaming mamili ng omiyage or souvenirs dito. At ayun nga ang hinahanap namin, ang mapa ng Japan. Charot! So eto guys, tinitingnan muna namin yung map kung saan kami pupunta muna. At dahil 100 lang naman siya papuntang baba, tara, mag-Dora the Explorer na tayo. At parang uulan pa nga guys, pero gala is life tayo, kaya wapakels ang person. Tsaka may binibenta naman din ng mga payong, kaya di-stress ang beauty for today's video. Ice. 꽃이 우매하게 예뻐요. At ang dami nga namin nakita nakakimono o yukata dito mga B. May mga kimono rental din kasi dito which is affordable lang. Kaya kung gusto mong maka-experience maglakad-lakad sa Kyoto na nakakimono, Diyos ko B, huwag kang mag-alala. Nakakalat ang mga kimono rental shop dito sa Kyoto which is sobrang mura lang. Okay. 21,000원밖에 안 해. 하얀색 칼. 저건 사야 될 것 같아. 키티짱. $450 more. $450 more. 진짜.
At alam nyo ba, sa sobrang haba ng shopping district na to, ang dami mong pagpipilian at kung umiyagi o souvenirs lang ang hanap mo, nasa tamang gala ka mga B. Dahil ang street na to ay halos nagbebenta ng umiyagi o souvenirs. May mga restaurant din at mga ice cream shop dito, perfect sa panahon ngayon. At kung mahilig kang mag-shopping or mamili ng pasalubong, tiyak nag-e-enjoy ka dito. At eto nga, ang daming kimono sa shop na to. Hanabi season na kasi dito sa Japan or fireworks festival. Halos lahat ng mga Japanese nagsusuot sila ng kimono o yukata pag may fireworks festival. Kung gusto nyo bumili, meron naman silang mura din. Yung nasa yonseng lang mahigit yung presyo. Oh, jiru, jiru. Yeah, no, it's double H. Neko잖아. Neko. At ngayon, nandito na nga kami sa Kimono Rental Streets. Gusto ko nga sanang matry maglakad-lakad na nakakimono dito sa Kyoto, kaso nga lang kinulang na kami sa oras at pabalik na din kami sa parking area sa mga oras na to. Kaya kung may balak kayong gumala dito sa Kyoto mga B, isama nyo na din to sa bucket list nyo. May mga packages din sila na with photoshoot at sila na bahala sa lahat. At eto nga, paalis na kami at pupunta na naman tayo sa Fushimi Inari Shrine. At ngayon, nasa Inari Shrine na naman tayo. Ito yung pinakasikat sa Kyoto na di pwede mawala sa listahan yung mga B. O diba, kahit isang araw na gala lang tayo sa Kyoto, ang dami na nating napuntahan. At dahil nakaabot kayo hanggang dito, abangan nyo ang A Day in Kyoto Part 2 natin mga B. Hanggang dito na lang. Thank you for watching. Bye!